King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1354. Ancient Soul Race. Isang maliit na lumilipad na barko na may sinaunang at simpleng anyo ang lumipad sa napakabilis na bilis sa buong mundo. Ito ang gamit sa paglipad na ginamit ng pares mula sa Giant God Hall. Maaari itong maglakbay sa bilis ng pinakamataas na rank 7 at napakatigas at matyaga, kaya napakamahal nito. Ang Giant God Hall ay nanirahan sa Qixing Zone, na nahiwalay sa Antian Zone ng Yangling Zone. Para sa ganoong kalayuan, natural na pinakamahusay na gumamit ng tool sa paglipad. Sa paglalakbay, nalaman ni Zhao Feng na ang matipunong lalaki ay tinawag na Ancient God Thundermount habang ang buxom na babae ay tinawag na Ancient God Steelmoon. Pareho silang miyembro ng Giant God Hall at may bloodline ng Giant God Race. Ang lahi ay nireranggo ang ika-15 sa 10,000 ancient races. Si Zhao Feng ay medyo nabigla. Nabalitaan na, kapag na-activate ang bloodline ng Giant God Race, ang kanilang mga katawan ay magiging lubos na dambuhalang, na kayang ibagsak ang mga bundok at baligtarin ang mga dagat sa isang hampas lamang. Nagsisimula na siyang isipin na minamaliit niya ang mga taong ito. Ang lahi na nireranggo sa ika-15 ay hindi maaaring kasing simple ng tila sa ibabaw. Sa totoo lang, ang sitwasyon ay hindi gaya ng iniisip ni Young Master Zhao. Kahit na ang Giant God Race ay malakas, ang bloodline ay medyo kakaiba. Ang Ancient God Steelmoon, na mas masigasig sa magkapareha, ay nagsimulang magpaliwanag. Ang bawat bloodline ng 10,000 ancient races ay may sariling natatanging katangian. Ang bloodline ng Giant God Race ay napakalakas, ngunit mayroon itong mga pagkukulang na wala sa ibang mga bloodline. Sa kasong ito ay na ang pagkakataon na magmana ng bloodline ay medyo mababa, at ang bloodline ay napakanipis at mahirap mapabuti. Halimbawa, kahit na ang Ancient God Steelmoon at Ancient God Thundermount ay parehong miyembro ng Giant God Race, napakanipis ng kanilang mga bloodline, kaya hindi sila karapat-dapat na tawaging tunay na miyembro ng Giant God Race. Para sa kadahilanang ito, kahit na ang Giant God Race ay nireranggo sa ika-15, sa mga tuntunin ng lakas, sila ay katumbas ng ika-26 na Ancient Soul Race. Ngunit si Lord Wuang ay may isa sa pinakamakapal na bloodline sa lahat ng Giant God Race. Kung bibigyan siya ng oras. Nagniningning ang mukha ng Ancient God Steelmoon na may pagpipitagan. Tumanggo si Zhao Feng. Wala siyang masyadong malalim na pangunawa sa bawat lahi sa 10,000 ancient races. Mula sa mga salita ng Ancient God Steelmoon, naunawaan niya na, kahit na ang Giant God Race bloodline ay makapangyarihan, walang gaanong tao ang kasama nito, at mas kaunti pa ang may makapal na bloodline. Parang hindi ordinaryo ang background ni Xin Wuang. Si Zhao Feng ay nahulog sa isang nag-iisip na mood. Sigurado siya na, noong una niyang nakilala si Xin Wuang, wala siyang anumang uri ng bloodline. Ngunit nang maalala niya ang God Corps ng Giant God Race sa Continent Zone, mabilis siyang may naisip. Marahil ang God Corps ay kabilang sa dating pagkakatawang tao ni Xin Wuang. Pagkatapos muling magkatawang tao, pumunta si Xin Wuang sa Giant God Race na bangkay at nakuha ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay kasama ang bloodline. Ang bangkay ng Giant God Race God na iyon ay walang alinlangan na naglalaman ng malaking kapangyarihan. Ito lang ang makapagpaliwanag kung bakit si Xin Wuang ay may bloodline ng Giant God Race at direktang ginawang Hall Master ng Giant God Hall. Ngunit lumikha lamang ito ng higit pang mga katanungan. Halimbawa, kung napakalakas ng dating pagkakatawang tao ni Xin Wuang, bakit siya nahulog at namatay sa Continent Zone? Bilang karagdagan, bakit gusto ng Ancient Soul Hall ang Ancient God Seal? At bakit gusto rin ng Giant God Hall ni Xin Wuang ang Ancient God Seal? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay malamang na mga sikreto ng Giant God Hall, kaya't hindi napigilan ni Zhao Feng. Ano ang nangyayari sa iyong mga sugat? Tumingin si Zhao Feng sa Ancient God Thundermount. Nauna nang napansin ni Zhao Feng na ang kanyang kaluluwa ay nasugatan. Nang hinanap ka namin, ang Ancient Soul Race. Nagsimulang magpaliwanag ang Ancient God Thundermount, isang hindi magandang tingnan ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang maliit na lumilipad na bangka na kanilang sinasakyan ay biglang nagsimulang manginig. Tiyak na grupo ito ng Ancient God Nethertooth.
Ang Ancient God Thundermount ay biglang ngumisi habang ang Ancient God Steelmon ay naging libingan. Buzz. Inactivate ni Zhao Fang ang see-through na kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Nakita niyang pinalibutan ng tatlong tao ang lumilipad na bangka at inaatake ito, nang hihina at may kumpiyansa na mga ngiti sa kanilang mga mukha. Lahat silang tatlo ay rank 8 Ancient Gods, at pinamunuan sila ng isang matandang lalaki na may puting buhok. Ito ang Ancient God Nethertooth na binanggit ng Ancient God Thundermount, isang peak rank 8. May kasama siyang isang lalaki at isang babae. Ang tatlong ito ay may parehong katangian. Isang madilim at maaliwalas na katawan. Yung sa Giant God Hall, masunurin lumabas at tanggapin ang iyong pagkamatay. Natatawang sabi ng short-haired middle-aged na lalaki. Ang Ancient Soul Race. Tinukoy ni Zhao Fang mula sa panlabas na anyo ng mga taong ito ang lahi na kinabibilangan nila. Kasama ang impormasyong natutunan na niya, mabilis na natukoy ni Zhao Fang na ang mga taong ito ay mula sa Ancient Soul Hall. Paano nila nalaman kung nasaan tayo? Tapos na tayo. Nag-alala ang Ancient God Steelmon. Malubhang nasugatan ako, at mayroon silang pinakamataas na rank 8. Hindi tayo tugma sa kanila. Galit na sabi ng Ancient God Thundermount. Kasama namin si Young Master Zhao. Dapat tayong tatlo ang magkasama. Tumingin ang Ancient God Steelmon kay Zhao Fang. Batay sa kanilang unang pagkikita, naramdaman niya na si Zhao Fang ay hindi mahina. Bagaman kamakailan lamang ay pumasok si Brother Zhao sa rank 8, nagtataglay siya ng kakaibang lakas. Gayunpaman, Brother Zhao, hindi ka sanay sa Soul Dao, habang ang Ancient Soul Race ay isang ancient race na dalubhasa sa Soul Dao. Tumingin si Ancient God Thundermount kay Zhao Fang at bahagyang umiling. Kahit na ang mata ni Zhao Fang ay misteryoso, dahil hindi ito isa sa 8 Great God Eyes, hindi ito magiging kapaki-pakinabang dito. Ang Ancient Soul Race ay isang lahi na espesyal na nilinang ang Soul Dao. Walang paraan na si Zhao Fang ay maaaring maging kapareha para sa kanila, at maaari pa siyang kontrolin ng mga ito. Ang pagtatago dito ay hindi solusyon. Diretsyong sagot ni Zhao Fang. Ang lumilipad na barko ay may kahanga-hangang mga kakayahan sa pagtatanggol, ngunit hindi nito napigilan ang pag-atake ng tatlong rank 8 Ancient Gods. Swish! Iniligpit ng tatlo ang lumilipad na barko, agad na nagsiwalat ng kanilang mga sarili. Ibang tao. Ikaw ay dapat si Zhao Fang, ang taong may Ancient God Seal. Tumitig kay Zhao Fang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi ko akalain na ang pagpapabiya sa iyo na mabuhay ay hahayaan nating ikabit ang malalaking isda. Isang mapang-akit ng ngiti ang ibinigay ng nakakabighaning babae sa tabi niya. Ano? Pinapaalis mo kami. Nanlalabo ang mga mata ng Ancient God Steelmon. Paano pa kayong dalawa nakatakas sa amin? Ang Ancient God Nethertooth ay nanunuya. Nang malaman ito ng Ancient God Steelmon at Ancient God Thundermount, nanlabo ang kanilang mga mata. Malamang kilala mo ang Ancient God Blackheaven. Biglang sabi ni Zhao Fang. Ang matandang iyon, humingi siya ng permiso na mahuli ka ngunit bumalik na walang dala. Napakawalan Gia. Malamig na sabi ng lalaking maikli ang buhok. Dahil iyon ang kaso, hindi ko kailangang magpakita ng awa. Malamig na sabi ni Zhao Fang, na nagyayelong pumatay sa kanyang katawan. Noon, ang Ancient God Blackheaven ay nakiisa sa Ancient God Night Dragon upang tugisin si Zhao Fang, na pinilit siyang mapunta sa desperado na sitwasyon. Nang maglaon, pinatay ni Zhao Fang ang Ancient God Night Dragon ngunit hinayaan niyang makatakas ang Ancient God Blackheaven. Ngunit dahil ang paksayon ng Ancient God Blackheaven ay nagpapadala pa rin ng mga tao para hanapin siya, natural na hindi na siya magiging magalang. Zhao Fang. Gulat na tinitigan ni Ancient God Steelmon si Zhao Fang. Hindi ba naiintindihan ni Zhao Fang ang sitwasyon? Malinaw na sila ang mas mahinang partido. Hahaha, mas mabuti kung hindi ka magmadali, kung hindi, hindi ka mamamatay ng walang pagsisisi. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mahinang tumawa. Tama na ang Saturday. Patayin silang lahat. Ang Ancient God Nethertooth ay naiinip na nagutos. Laban hanggang kamatayan. Ang Ancient God Steelmon ay nakatikom ang kanyang mga pilak ng ngipin at pinakawalan ang malakas na presyon ng kanyang sinaunang bloodline. Whoosh!
Ang maikling buhok na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bumaril sa gilid ni Zhao Feng bilang isang itim na silweta. Hihihi, brat, mas mabuting huwag kang magmadali sa akin. Isang nakakatakot na tawa ang ibinigay ng lalaki. Nakikita niya na si Zhao Feng ay nakapasok lamang sa rank 8, at ang kanyang bloodline ay napakahina. Wala siyang dapat ipag-alala. Chaos Origin Divine Fist. Inilipat ni Zhao Feng ang kanyang Chaos Origin Divine Power at gumawa ng isang probing attack. Hindi pa siya nakipag-ugnayan sa Ancient Soul Race, ngunit alam niya na ang anumang lahi na may mataas na ranggo ay hindi maaaring maliitin. Napakabigat na Divine Power. Mukhang nagulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya. Ngunit ito ay masyadong mabagal. Whoosh! Siya ay naging isang madilim na alon ng enerhiya at iniwasan ang kamao ni Zhao Feng. Akin ka ngayon. Muling lumitaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagpaputok ng isang palad ng itim na enerhiya. Ang energy palm na ito ay naglabas ng makapangyarihang soul energy, at sa gitna ng palad ay isang parang buhay na anino na ahas na dahan-daang namimilipit at sumirit. Pag-atake ng kaluluwa. Nakatutok ang kaliwang mata ni Zhao Feng habang sinusuri ang pag-ataking ito. Ang palad na ito ay isang pag-atake ng kaluluwa na parehong matulin at makapangyarihan. Swish! Kumikislap ang katawan ni Zhao Feng habang umiiwas siya sa pag-atake. Spatial Blink. Ngunit ano ang silbi nito? Bahagyang naalarma ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ngunit saka siyang umiti ng masama. Ang itim na palad ng enerhiya na hindi nakuha ay biglang lumiko at muling nagsimulang lumipad patungo kay Zhao Feng. May kakaiba talaga dito. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhao Feng. Hindi nagawang suriin ni Zhao Feng ang Shadow Snake sa gitna ng palad, kaya naghinala siya na may kakaiba dito. Swish! Paulit-ulit na kumurap si Zhao Feng sa paligid para iwasan ang palad. Ang itim na enerhiya na palad ay tila may sariling buhay habang mahigpit na hinahabol siya nito. Ang mahalaga, napagtanto ni Zhao Feng na hindi talaga kinokontrol ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pag-ataking ito. Zhao Feng, ito ay isang espesyal na diskarte ng Ancient Soul Race. Ang Shadow Snake na iyon ay isang soul beast na maaari nilang linangin, katumbas ng isang alagang hayop na pinaamo ng isang beast tamer. Sa sandaling ito, nagbabala ang Ancient God Steelmon, na nakikipaglaban sa Ancient God Nethertooth. Ganoon ba? Nagulat si Zhao Feng. Hindi katakataka na ang itim na enerhiyang palad na ito ay tila may sariling buhay at ang kapangyarihan nito ay hindi hamina. Ito ay talagang isang natatanging cultivation technique na maaaring maglinang ng Soul Beast. Para sa Ancient Soul Race, ang Soul Beasts ay parang mga alagang hayop, ngunit mas madali silang kontrolin at maaaring isama sa mga pag-atake ng kaluluwa. Meow. Sa sandaling ito, ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumabas mula sa interspatial na dimensyon. Tingnan natin kung aling alagang hayop ang mas malakas. Biglang tumawa si Zhao Feng. Dahil ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumabas ng kusa, marahil upang makipaglaro sa paligid, malamang na mayroon itong paraan ng pagharap sa mga diskarte ng Ancient Soul Race. Paano maihahambing ang ilang ligaw na pusa sa aking Soul Beast? Ngumuso ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, medyo galit. Gumawa siya ng isang spell gamit ang kanyang mga kamay, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang pulso ng madilim na enerhiya. Kasabay nito, ang maliit na ahas sa gitna ng itim na palad ay nagsimulang lumaki. Lumipad ito mula sa palad at saka kinain. Hiss! Ang malabong ahas ay kasinlaki na ngayon ng isang maliit na bahay. Nakakatakot at mabagsik, sumugod ito kay Zhao Feng na parang gusto nitong lumunin ang kanyang kaluluwa. Meow! Ang munting paws ang magnanakaw ay agad na nagpahaba ng dalawang paa. Ang mga Silveron ay kumikislap, at pagkatapos ay isang pilak na pusa ang bumungad sa labas. Ang pilak na pusa na ito ay unti-unting lumaki hanggang sa ito ay mas malaki pa sa anino na ahas. Swoosh! Sinugod ng pilak na pusa ang ahas, nag-iwan ng malalalim na gasgas sa katawan nito nang magsimula itong punatin ito. Iyan ay, paano mo malalaman ang lihim na sining ng dugo ng Ancient Soul Race, ang Soul Devouring Strike? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sigaw ng alarma.
Ang pag-atake ng maliit na pass ang magnanakaw na ginamit ngayon ay isang napakataas na antas ng sikretong sining ng Ancient Soul Race. Kapag ginamit, maaari nitong pansamantalang i-condense ang isang Soul Beast na lalamunan ng baliw ang isang kalabang Soul Beast. Hindi. Aking Shadow Snake. Nang sa wakas ay nag-react ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang Soul Beast ay nasa bingit na ng kamatayan. Mamamatay ka bago nito. Isang malamig na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa gilid ng medyo may edad na. O hindi. Agad namang namutla ang lalaki. Tribulation Lightning Eye Flame. Sa sandaling matapos magsalita si Zhao Fang. Ang Tribulation Lightning Flame ay nagpasiklab sa kaluluwa ng lalaki. Boom! Hiss! Dumadagandong kuryente na nagbubuga ng nakakamangha ang mapanirang kapangyarihan ay nagdulot ng kalituhan sa kanyang katawan. Ano ang nangyayari? Napansin ng Ancient God Nethertooth ang isang kakaibang nangyayari at agad na inabot ang kanyang divine sense, kung saan siya namutla. Nangunguna si Zhao Fang. Nagulat si Ancient God Thundermount nang makita niya ang kalagayan ni Zhao Fang. Halos hindi pa nagsisimula ang labanan, ngunit ang eksperto sa Ancient Soul Race ay natalo na ni Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 1355. Pinilit umatras. Halos hindi pa nagsisimula ang labanan, ngunit ang Ancient God Stillmon ay nasa likurang paa, na pinilit sa isang ganap na depensibong posisyon sa kanyang pakikipaglaban sa Ancient God Nethertooth. Sa kabilang panig, ang Ancient God Thundermount ay nasugatan na, kaya natural na hindi siya mapapantayan ng Ancient Soul Race na babae. Ngunit ang sitwasyon sa panig ni Zhao Fang ay ganap na hindi inaasahan. Arg! Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumigaw habang ang Tribulation Lightning Eye Flame ay nawasak ang kanyang kaluluwa. Sa malapit, ang kanyang Soul Beast ay pinipigilan din habang nilalamon ito ng pamamaraan ng maliit na pass ang magnanakaw. Gaya ng inaasahan sa isang sinaunang lahi na dalubhasa sa Soul daw, ang kanyang kaluluwa ay mas malakas kaysa karaniwan. Napagtanto ni Zhao Fang na, kahit na kinuha ang kanyang Tribulation Lightning Eye Flame, hindi pa rin patay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang espesyal na katangian ng mga lahi ng Soul daw ay ang kanilang kapangyarihan sa bloodline ay makikita sa kanilang mga kaluluwa. Ang kaluluwa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay medyo katulad ng Lightning Soul Body ni Zhao Fang. Sobrang solid at hindi madaling mapuksa. Para sa kadahilanang ito, karaniwang ginagamit ang mga paraan ng pagkakulong para sa ganitong uri ng lahi upang dahan-dahan silang mapagod. Brat, huwag mong isipin na hindi kita mapapatay. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naka-recover mula sa Tribulation Lightning Eye Flame, ang kanyang madilim at translucent na kaluluwa ay namimilipit pa rin. Bilang miyembro ng lahi ng Soul daw, nagkaroon siya ng abnormal na kumpiyansa sa pagharap sa mga pag-atake ng kaluluwa. Gayunpaman, ang soul attack ni Zhao Fang ay naglalaman ng napakalakas na Tribulation Lightning Energy na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang Ancient Soul Body. Ang alaga ni Zhao Fang na natalo ang kanyang Soul Beast ay nagpagalit din sa kanya. Napakalakas ng iyong pag-atake sa kaluluwa, ngunit hindi ako nito kayang patayin. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pag-atake ng kaluluwa. Ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay namimilipit, na nagiging hindi mabilang na madilim na daloy ng enerhiya. Ang Ancient Soul Race ay hindi lamang kakilakilabot pagdating sa pagtatanggol sa kanilang mga kaluluwa. Nagtataglay din sila ng maraming uri ng pag-atake ng kaluluwa na halos imposibleng ipagtanggol. Pambihira. Ang kanyang buong katawan ay naging soul body, at ngayon ay ginagamit niya ang kanyang soul body bilang paraan sa pag-atake. Pinagmamasdan ni Zhao Fang ang kanyang kalaban na may pagtatakang mga mata. Dark Sea Soul Refining. Umikot ang maitim na agos ng tubig sa paligid ni Zhao Fang, nilamon siya na parang saplot ng itim na tubig. Isang masama at devilish na soul energy ang mabilis na nilamon si Zhao Fang. Ang isang normal na tao sa sitwasyong ito ay agad na makaramdam na ang kanilang soul intent ay apektado, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban at kakayahang lumaban ay agad na babagsak. Mamatay. Hayaan mong kainin ko ang kaluluwa mo para makabawi ako sa mga sugat ko at makabawi sa pagkawala ng shadow snake ko. Isang masasamang tawa ang nagmula sa itim na tubig.
Ang tubig ay nagsimulang umikot ng mas mabilis, mabilis na kumapit sa katawan ni Zhao Feng at sinasalakay ang kanyang kaluluwa. Ginamit niya talaga ang hakbang na iyon. Nanlamig ang ekspresyon ng Ancient God Nethertooth. Ang mga kaluluwa ng Ancient Soul Race ay natatangi. Posibleng gumamit ng lihim na sining na gumamit ng kaluluwa ng mapanakit. Ang Dark Sea Soul Refining ay isang lihim na sining na maaaring gumamit ng kaluluwa ng isang tao upang mabilis na durugan at pinuhin ang kaluluwa ng kalaban. Kapag nagtagumpay ito, makukuha ng gumagamit ang lakas at alaala ng kaluluwa ng kaaway. Gayunpaman, ang sining na ito ay lubhang mapanganib. Ang mga pinsalang natamo ng kaluluwa sa panahon ng proseso ay lalala, at ang kabiguan ay magreresulta sa matinding backlash. Ginamit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pamamaraang ito dahil napigilan ang kanyang soul beast, dahilan upang bumagsak ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kaya, ginamit niya ang lihim na sining para tapusin si Zhao Feng sa isang suntok at mabawi ang ilan sa kanyang dignidad. Napakalakas ng kaluluwa ni Senior Brother, kaya agad niyang mapadalisay ang kaluluwa ng brat na iyon. Bumungisngis ang nakakapangilabot na babae. Hindi maganda, ito ang galaw. Ang mukha ng Ancient God Stillmoon ay naging seryoso. Ang kaluluwa ng isang normal na tao ay mas mababa kaysa sa isang kaluluwa ng Ancient Soul Race. Hindi nila kayang labanan ang hakbang na ito at maghintay lamang na mapino at lumunin. Siya at ang Ancient God Thundermount ay nasa likurang paa, kaya wala silang oras para tulungan si Zhao Feng. Ngunit si Zhao Feng, na nababalot ng itim na tubig, ay nanatiling hindi nababagabag. Buzz. Pinaandar niya ang kaliwang mata at pinagmasdan ang paligid. Ang itim na tubig sa paligid niya ay ang pagpapakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang karamihan dito ay binubuo ng kanyang kaluluwa. Bagamat lubhang mapanganib ang pag-convert ng kaluluwa ng isang tao sa isang pag-atake, napakalakas din ito. Kung mas malakas ang soul body ng isang tao, mas magiging kakilakilabot ang pag-atake. Nagsimulang suriin ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang lihim na sining. Slosh. Ang saplot ng madilim na tubig ay halos sumara na sa katawan ni Zhao Feng at sisimulan na niyang linisin ang kanyang kaluluwa. Ano? Ngayon mo lang nakita ang soul secret art na ito at sumusuko ka na. Isang madilim at translucent na mukha ang biglang lumitaw sa harap ni Zhao Feng at nagsimulang tumawa. Unang beses lang talaga akong makakita ng art na ito, pero interesado lang ako, yun lang. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. O hindi. Naramdaman agad ng nasa katanghaliang gulang na may mali. At saka, nang malapit nang maabot ng kanyang soul attack ang soul body ni Zhao Feng, bigla siyang nakaramdam ng pamamanhid. Swish. Sa sandaling ito, ang madilim na violet na kaluluwa ni Zhao Feng ay biglang sumabog na may nakasisilaw na puting arko ng kuryente. Tribulation Lightning Power. Agad na natakot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Slosh. Ang madilim na agos ng tubig ay agad na nagsimulang umatras bilang paghahanda sa pag-atres. Ano ang nangyayari? Bakit may Tribulation Lightning Energy ang kaluluwa niya? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nanginginig sa gulat. Ang nakakasakit na soul secret art ay itinatag sa paunang kinakailangan na ang kaluluwa ng isang tao ay mas malakas kaysa sa kalaban. Kapag ang parehong soul antens ay nasa parehong antas, ang gumagamit ng sining ang siyang magdurusa. Bukod dito, ang kaluluwa ni Zhao Feng ay na-mutate, na naglalaman ng enerhiya ng Tribulation Lightning sa loob nito. Water Lightning Illusion Prison. Tumahol si Zhao Feng. Agad na nagpakawala ang kanyang kaluluwa ng kidlat ng kaluluwa na naging kulungan ng kuryente. Pagkatapos ay ginawa ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang kidlat na ito sa isang napakalaking at hindi magugupo na holo ng water lightning. Bawiin. Sa isang pag-iisip, nagsimulang umatras ang water lightning illusion prison sa paligid ng Zhao Feng. Hindi. Takot na takot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ngunit ang water lightning illusion prison ay dalubhasa sa pagkakulong, at nakita niyang imposibleng makatakas. Bukod dito, ang water lightning illusion prison ay nalink sa lightning soul body ni Zhao Feng. Habang lumiliit ang bilangguan, mas lumalakas ito. Hindi, bitawan mo ako. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napasigaw sa takot. Ang mukha ni Zhao Feng ay malamig at walang pakialam,
Ang malakas na kidlat ng kaluluwa na pinakawalan ng kanyang lightning soul body na sumasalamin sa water lightning illusion prison. Maaaring sabihin ng isang tao na ang kaluluwa ni Zhao Feng ay isang bomba. Habang lumiliit ang water lightning illusion prison, ang kaluluwa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay palapit ng palapit sa bombang ito. Boom! Hiss! Ang water lightning illusion prison ay agad na lumiit sa isang maliit na sukat, at sa natitirang espasyo, ang kaluluwa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tinamaan ng walang katapusang kidlat. Bitiwan mo ang senior brother ko. Sa sandaling ito, itinulak ng nakakabighaning babae ang ancient god Thundermount at kinasuhan si Zhao Feng. Sa kabilang panig, ang ancient god Nethertooth ay naghahanda rin sa paghampas. Saan ka pupunta? Itinikom ng ancient god Steelmoon ang kanyang mga pilak ng ngipin at agad na isinaaktibo ang kanyang giant god race na bloodline. Ilang sandali pa, sumabog ang kanyang katawan na may nakasisilaw na puting liwanag na umaabot hanggang sa abot tanaw. Ang katawan ng ancient god Steelmoon ay mabilis na nagsimulang lumaki sa liwanag na ito, na naging 10,000 talampakan ang taas na higanti. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa radius na 10,000 li ay nakadama ng matinding presyon. Giant God Finger. Inilabas ng ancient god Steelmoon ang isang daliri. Inipon ng daliring ito ang lahat ng enerhiya sa katawan ng ancient god Steelmoon at bumaba mula sa langit tulad ng isang napakalaking halijing bato, pinuputol ang lahat sa harap nito. Sa harap ng napakalaking kapangyarihang ito, kahit ang ancient god Nethertooth ay nakaiwas lamang. Ang kapangyarihan ng giant god race ay talagang abnormal. Bulalas ni Zhao Feng. Kahit si Zhao Feng ay hindi maglalakas loob na makisali sa isang direktang paghaharap sa kasalukuyang ancient god Steelmoon. Sa halip ay pipiliin niyang gumamit ng long distance o soul attack. Mamatay. Inilabas ni Zhao Feng ang lahat ng enerhiya ng Tribulation Lightning sa kanyang lightning soul body. Sa isang iglap, nakuryente at namatay ang kaluluwa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gusto kong mamatay ka. Naging salbaha ang mukha ng nakakulam na babae. Kung gusto mong makita ang iyong senior brother, ipapadala kita upang makita siya. Ngumisi si Zhao Feng habang ibinaling niya ang kanyang kaliwang mata sa babae. Para bang naramdaman ang paglock ng eye intent sa kanya, nagsimulang mag-zigzag ang nakakabighaning babae, na naging dahilan para mas mahirap para kay Zhao Feng na ikulong siya. Ngunit sa sandaling ito, nakarinig siya ng isang ngiyaw sa kanyang tainga. Hindi maganda. Ang pusa. Ngumuso ang babae. Sa pagkamatay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang soul beast ay lalong hamina at napatay ng maliit na pasang magnanakaw. Alam din ng nakakulam na babae na may kakaiba sa pasang ito, kaya hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang soul beast nang walang ingat. Chaos Origin God Suppressing Seal. Ipinalibot ni Zhao Feng ang kanyang Chaos Origin Divine Power, tinipon ito sa isang selyo na kasing laki ng bundok, at hinampas ito pababa. Ang hitsura ng munting pasang magnanakaw ay nagpangamba sa babaeng nakakakulam, na nagresulta sa pagbaba ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa kabilang panig, ang Ancient God Thundermount ay sumama sa Ancient God Steelmoon sa pakikipaglaban sa Ancient God Nethertooth. Ang sitwasyon ay masama. Malungkot ang ekspresyon ng Ancient God Nethertooth. Ang alagang hayop ni Zhao Feng ay lubhang kakaiba, at siya mismo ay napakalakas. Ang 2 taong dinala ng Ancient God Nethertooth kasama niya ay hindi kalaban ni Zhao Feng sa one-on-one fight. At sa sandaling ito, hinahadlangan siya ng 2 eksperto ng Giant God Race. Kahit na ginamit niya ang kanyang mga trump card, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Ang pagkatalo ng nakakabighaning babae ay hindi maiiwasan. Pagdating ng panahon, 3 tao ang kaharap niya at baka mamatay pa. Umalis. Dahil alam niyang naayos na ang lahat, agad na nag-message ang Ancient God Nethertooth sa babae. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Ancient God Nethertooth ay nag-transform sa isang madilim na guhit ng liwanag at tumakas. Gusto mong tumakas? Napansin ni Zhao Feng na tatakbo rin ang babae at agad na ginamit ang kanyang space-time intent para magpakawala ng Heaven Engulfing Palm. Ang palad ay lumampas sa kalawakan at agad na lumitaw muli sa tabi ng nakakabighaning babae, na walang oras para sa kanya upang umiwas. Plush! Nagsuka ng dugo ang nakakabighaning babae at agad na bumagal.
Huwag mo rin siyang hayaang tumakbo. Ang Ancient God Stilmon ay nagalak nang makitang hinarang ni Zhao Fang ang babae at agad na inilabas ang isang daliri. Ang Ancient God Nethertooth ay napakalakas at bihasa sa pagtakas. Walang kwenta kung habulin siya ng dalawa. Ngunit dahil napigilan ni Zhao Fang ang nakakabighaning babae, hindi nila ito madaling pakakawalan. Mamatay. Ang Ancient God Thundermount ay nag-activate ng lahat ng kanyang bloodline power, at ang kanyang enerhiya ay agad na lumaki. Napapaligiran ng tatlong tao, mabilis na napatay ang nakakabighaning babae. Talagang itinulak namin sila pabalik, at pinatay pa ang dalawa sa kanila. Nang matapos ang labanan, ang Ancient God Thundermount ay medyo nadaig ng hindi paniniwala. Ang lahat ng ito ay dahil kay Young Master Zhao. Siya ay may mas mahusay na kaalaman sa soul daw kaysa sa Ancient Soul Race. Tumingin si Ancient God Stilmon kay Zhao Fang at sinabi sa isang palakaibigang tono. Ang tagumpay sa labanang ito ay ganap na dahil sa mabilis na pagdurog ni Zhao Fang sa isang tao at pagbaligtad ng tubig. Ang Ancient God Thundermount ay same time na tumingin kay Zhao Fang, ganap na kinikilala ang kanyang lakas. Mio. Agad na lumitaw ang maliit na pas ang magnanakaw, na nagpapahiwatig na ito ay mas mabigat at kapakipakinabang kaysa sa kanyang amo. Oo, napakagaling mo rin. Humajijek si Ancient God Stilmon. Ang tila tiyak na kamatayan ay naging isang sitwasyon kung saan ang dalawang miyembro ng Ancient Soul Race ay napatay habang ang isa ay tumakas. Ang mga miyembro ng Giant God Race ay masaya hanggat maaari. Ang Ancient God Nethertooth ay nakatakas. Kailangan nating kumilos ng mabilis hanggat maaari, bago makapagpadala ng higit pang mga reinforcement ang Ancient Soul Hall. Iminungkahi ng Ancient God Thundermount. Pumasok ulit silang tatlo sa simpleng lumilipad na barko at naglaho. Pagkalipas ng 3 taon, sa isang bulubunduking rehiyon ng Qixing Zone, ang lumilipad na barko ay sumabog sa mga ulap. Malapit na tayo sa Giant God Hall. Natuwa si Ancient God Stilmon. Mula nang makipaglaban sa grupo ng Ancient God Nethertooth, hindi sila nakatagpo ng anumang mga hadlang o panganib at ngayon ay nasa bingit ng pag-uwi. Naibalik pa nga nila ang Ancient God Seal. Sa maayos na pagkumpleto ng kanilang misyon, tiyak na tataas ang kanilang katayuan sa Giant God Hall. King of Gods, Kabanata 1356. Ang lihim ng Giant God Race. Malapit na tayo. Sa loob ng space-time robe, si Zhao Fang ay may magaspang na pag-unawa sa sitwasyon ng lumilipad na barko. Ginugol niya ang huling 3 taon sa pag-iisa, at ang karamihan sa oras na iyon ay nasa space-time robe dimension. Sa 3 taon na ito, ganap niyang napatatag ang kanyang mga pundasyon bilang isang rank 8 Ancient God, at ang kanyang space intent ay umabot sa level 7. Ang kanyang Chaos Heaven Void Origin Technique ay nalinang din sa 4 antas. Bukod doon, natapos na niya ang pagsulong sa 4 na antas ng Soul Splitting Technique, kahit na hindi pa niya nahahati ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng lahat, ang paghahati ng kaluluwa ay lubhang mapanganib at hindi nangangailangan ng pagkagambala. Bukod dito, pagkatapos hatiin ang kanyang kaluluwa, siya ay magiging mahina sa loob ng ilang panahon. Bilang karagdagan, binago ni Zhao Fang ang kanyang iba't ibang diskarte sa I-Bloodline, gamit ang mga sining na kanyang nilinang at ang kanyang sariling mga karanasan upang bumuo ng mga bagong diskarte sa I-Bloodline. Sa kabilang dulo, malaki rin ang nakuha ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa tulong ng Destruction Dragon Race Reverse Scales na nadobol ni Zhao Fang, matagal na itong naging rank 8 Ancient God. Bukod dito, ang katawan ng Serpent Dragon nito ay nasa kalagitnaan ng pag-evolve sa isang tunay na dragon. Ang bloodline ng Destruction Dragon Race nito ay naging mas makapal din. Ito ang pinakamabilis na nag-mature sa nakalipas na 3 taon, at nakakuha ito ng higit na lakas kaysa kay Zhao Fang. Siyempre, ito ay dahil sa namumukod tanging bloodline nito. Madaling makita ng isang tao kung gaano kakilakilabot ang bloodline ng pinakamataas na lahi ng Ancient Era, ang Destruction Dragon Race, ang matigas na kalaban ng Golden Crow. Ngunit pagkatapos ng paulit-ulit na paggamit ng reverse scales, nawala ang kanilang orihinal na epekto. Kung gusto ng Black Destruction Serpent Dragon na umaban pa, kailangan nitong maghanap ng ibang paraan. Master, sa kasalukuyang antas ng lakas ko, kahit na ang pinakamataas na rank 8 Ancient Gods ay hindi katugma sa akin.
Nakita ng Black Destruction Serpent Dragon na tinapos na ni Zhao Feng ang kanyang pag-iisa at agad na sinabi. Ito ay ganap na dahil kay Zhao Feng na kaya nitong taglayin ang kasalukuyang antas ng paglilinang. Ang Black Destruction Serpent Dragon kahit minsan ay iniisip na napakapalad na sumuko ito kay Zhao Feng noon. Gayunpaman, si Zhao Feng ay nakagawa ng labis na pag-unlad at nagdulot ng labis na presyon. Sa sandaling ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi makasabay at naiwan sa kanyang alikabok, ito ay magiging lubhang hindi ligtas. Itong Black Serpent Dragon. Sa gilid, medyo naiinggit na bumantong hininga si Kunyon. Sa 3 taon na ito, sa ilalim ng tagubilin ni Zhao Feng, matagal na siyang naging rank 3 True God, at ang kanyang lakas ay umunlad ng mabilis at nasa taas na siya ngayon ng rank 3. Ang bilis ng cultivation na ito ay isang bagay na maipagmamalaki sa alinmang ordinaryong 5-star na paksayon, ngunit habang gumugugol ng oras kasama ang grupo ni Zhao Feng, hindi niya naramdaman ang anumang tagumpay. Narinig pa niya na ang isa sa mabubuting kaibigan ni Zhao Feng, si Xin Huang, ay ang Hallmaster na ng pangkat ng Giant God Race. Muntik nang mamatay si Kunyon sa gulat. Swish! Umalis si Zhao Feng sa space-time robe dimension. Brother Zhao, ang iyong aura ay ganap na napigilan. Parang pinatibay mo na ang iyong paglilinang. Nagulat na sabi ng Ancient God Thundermount. Sa hanay ng mga Ancient God, maraming tao ang nakarating na sa dulo ng kanilang potensyal, na nangangailangan ng hindi kapani-paniwalang pagsisikap upang halos hindi makapasok sa susunod na ranggo. Para sa kadahilanang ito, ang ganap na pagpapatibay ng kanilang paglilinang ay higit na napakahirap. Malapit na ba tayong makarating? Tanong ni Zhao Feng. Kanina, naramdaman niyang bumagal ang lumilipad na barko at ang 2 miyembro ng Giant God Hall ay lumabas sa kanilang pag-iisa, kaya sigurado siyang malapit na sila. Gayunpaman, wala siyang nakikitang kakaiba sa paligid nila. Nasa gitna ng dagat sa unahan natin. Nakangiting sabi ng Ancient God Stillmon. Sa dagat, si Zhao Feng ay namangha. Plush! Bumulusok sa dagat ang lumilipad na barko. Naglakbay ito pasulong, umiikot sa ilang malalaking whirlpool, bago tuluyang huminto sa isang kagubatan ng kulay dugong coral. Pagkababa ng barko, ang grupo ay nagtungo sa isang tiyak na bahagi ng kagubatan ng Blood Coral, kung saan ang 2 miyembro ng Giant God Hall ay bumuo ng isang spell. Isang madilim na landas ang agad na lumitaw sa kanilang harapan. Naglakbay ang 3 sa landas at lumabas sa isang malawak na lugar. Walang mga ulap na makikita, at matatayog na bundok ang makikita sa paligid. Hindi mabilang na mga palasyo ang makikita sa ibabaw ng matataas na bundok na ito. Napakatago. Natarante si Zhao Feng. Hindi nakapagtataka na hindi pa niya narinig ang Giant God Hall. Kailangang mapagtanto ng isa kung gaano kapansin-pansin ang pagiging ranggong ika-15 sa 10,000 Ancient Race na ginawa ang Giant God Race, ngunit ang paksayon na ito ay napakahusay na nakatago na halos walang nakakaalam tungkol dito. May dahilan para dito na malalaman mo sa lalong madaling panahon. Ang Ancient God Stillmon ay bumantong hininga at hindi na nagsalita pa. Sa sandaling ito, ang Divine Senses ay tumakas mula sa ilan sa mga kalapit na bundok. Pagkatapos, ilang mga figure ang agad na lumipad palabas mula sa isang palasyo. Isang Ancient God expert na nakasuot ng gintong baluti ay lumipad mula sa malayo. Ancient God Thundermount, Ancient God Stillmon, nagbalik ka. Sino ito? Binigyan ng Golden Armored Ancient God si Zhao Feng nang hindi kas-iya siyang titig. Ang may-ari ng Ancient God Seal. Direktang sinabi ng Ancient God Thundermount. Ang Ancient God na nakabaluti ng ginto ay agad na sumagot. Kung gayon bakit mo siya dinala rito? Ang kanyang kahulugan ay halata. Ang pagbabalik ng Ancient God Seal ay sapat na. Hindi nila dapat ibalik si Zhao Feng. Inimbitahan siya ni Lord Wuang. Malamig na sabi ng Ancient God Stillmon. Sa 3 taong pinagsamahan nila pagkatapos ng labanan sa Ancient God Nethertooth, medyo maayos ang kanilang relasyon, at unti-unting nagsimulang uminit ang Ancient God Stillmon kay Zhao Feng. Ang pangalang Lord Wuang ay agad na ang nakasuot ng Golden Armored Ancient God na nakayuko sa kanyang ulo sa katahimikan. Sa sandaling ito, isang malakas at maliwanag na tinig ang nagmula sa mga bundok. Stillmon, dalhin mo sa akin ang bisita natin.
Agad na tumahimik ang mundo nang ang lahat ay yumuko at yumuko. Natukoy ni Zhao Feng na ang taong ito ay walang iba kundi si Xin Huang, ngunit hindi niya matukoy kung saang bundok nanggaling ang boses. Tara na. Pinangunahan ng Ancient God Steel Moon si Zhao Feng sa mga bundok patungo sa isang napakalaking dilaw at sinaunang bundok. Sa tuktok ng bundok na ito ay isang simple at hindi sopistikadong palasyo, at sa harap ng palasyong ito ay nakatayo ang isang tuwid na figure. Ang kanyang hitsura ay ordinaryo, ngunit ang kanyang bawat galaw ay naglalabas ng sobrang abnormal na hangin. Sa pagtayo pa lang niya ay tila pinagsama na siya sa buong bundok. Siya ay malawak at kahanga-hanga, na nagpapadama sa iba na mababa. Zhao Feng, matagal na tayong hindi nagkita. Pumasok na tayo at mag-usap. Casual na ngumiti si Xin Huang. Ikaw talaga ay hindi maarap. Nagbigay ng emosyonal na buntong hininga si Zhao Feng at pumasok sa palasyo. Kahit na alam niya na si Xin Huang ay hindi pangkaraniwan sa pagtatapos ng kanyang oras sa Continent Zone, ang aktwal na sitwasyon ay lampas pa rin sa kanyang inaasahan. Mula nang dumating sa Ancient Desolate Realm of Gods, nakatagpo na si Zhao Feng ng lahat ng uri ng mga pagkakataon at kapalaran, at nagawa pa niyang direktang maging isang rank 7 Ancient God nang makapasok siya. Sa kabila ng lahat ng iyon, mas mababa pa rin siya kay Xin Huang. Nararamdaman ni Zhao Feng na si Xin Huang ay, sa pinakamababa, isang rank 9 Ancient God, ngunit siya ay mas hindi maarok at hindi matatawaran kaysa sa iba pang rank 9 Ancient God na nakita niya. Akala ko noong una, kailangan mo nang hindi bababa sa 500 taon para makita mo ako. Hindi ko akalain na asenso iyon ng ganoon kabilis. Matapos maupo ang kanilang mga sarili, sinimulan ni Xin Huang na maingat na inspeksyonin si Zhao Feng. 500 taon. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Anumang ibang true God na nagmula sa isang panlabas na sona patungo sa Ancient Desolate Realm of Gods ay maaaring bigyan ng 1,000 taon at hindi pa rin umabot sa kasalukuyang antas ni Zhao Feng, ngunit si Xin Huang ay naghula ng 500 taon. Malinaw niyang alam na ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay hindi pangkaraniwan. Ibinabalik ko ito. Kinuha ni Zhao Feng ang Ancient God Seal. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay orihinal na pagmamay-ari ni Xin Huang. Sa nakalipas na 3 taon, maraming beses niyang pinag-aralan ang Ancient God Seal. Habang pinag-aralan niya ito, lalo niyang napagtanto na hindi simple ang Ancient God Seal. Sa huli, naunawaan niya ang isang bagay. Hindi pa niya lubusang napino ang Ancient God Seal, dahil may master pa rin ang Ancient God Seal. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Xin Huang. Buzz. Kusang lumipad ang Ancient God Seal papunta sa gilid ni Xin Huang. Unti-unti, nagsimula itong maglabas ng malakas na enerhiya, at ang mga puting daloy ng liwanag ay nagsimulang umikot sa ibabaw nito. Sa isa pang layer ng mga seal na natanggal, ang Ancient God Seal ay naglabas na ngayon ng enerhiya ng isang pinakamataas na kalidad na divine artifact. Kaya alam mo na, tama. Ang Ancient God Seal ay isang verification object na pagmamay-ari ng Hall Master ng Ancient God Hall. Malinaw na nagulat si Xin Huang habang inalis niya ang Ancient God Seal. Ancient God Hall. Hindi ba ang pangkat ni Xin Huang ay Giant God Hall? Ano ang koneksyon nito sa Ancient God Hall? 300 milyong taon na ang nakalilipas, mayroong isang piling 5-star na paksayon sa Qixing Zone na kilala bilang Ancient God Hall, na kilala kahit sa buong Ancient Desolate Realm of Gods. Ang Ancient God Hall ay kinokontrol ng 2 pangunahing lahi. Ang Giant God Race at ang Ancient Soul Race. Isang nostalgic na tingin ang lumitaw sa mukha ni Xin Huang habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Sa nangyari, ang Qixing Zone ay hindi nagsimula sa isang Giant God Hall at isang Ancient Soul Hall, ngunit isang Supreme 5-star faction na kilala bilang Ancient God Hall. Ang pinakamataas na pinuno ng Ancient God Hall ay ang Giant God Race, ngunit ang espesyal na katangian ng Giant God Race ay ang posibilidad na maipasa ang kanilang bloodline at medyo manipis ang kanilang dugo. Ang 2 salik na ito ay naging sanhi ng unti-unting paghina ng kapangyarihan ng Giant God Race. Kung ikukumpara, ang Ancient Soul Race ay may mas maraming tao, at kahit na mas mababa ang ranggo nito kaysa sa Giant God Race, mas makapal ang bloodline nito at kakaiba ang mga diskarte nito. Hindi sila nasisiyahan sa sitwasyon, at pagkatapos ng maraming taon ng pakana,
sa wakas ay nagtagumpay sila sa pag-agaw ng kapangyarihan at pabagsakin ang Giant God Race. Mula sa sandaling iyon, ang Ancient God Hall ay naging Ancient Soul Hall. Maraming taon na ang nakalipas mula noong insidenteng iyon, at iilan lamang sa mga matandang halimaw sa Ancient Desolate Realm of Gods ang nakakaalam ng mga sikretong ito. Para isipin na magiging ganoon. Nakinig si Zhao Feng sa lahat ng ito sa ganap na pagkabigla. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nakatago ng husto ang Giant God Hall. Ang Giant God Hall ay mas mahina pa rin kaysa sa Ancient Soul Hall, at hindi hahayaan ng Ancient Soul Hall na makatakas ang Giant God Hall. Noon, napapaligiran ako ng Ancient Soul Race. Bago ang aking kaluluwa ay nawasak, halos hindi ko nagawang magbukas ng daan patungo sa labas. Sa huli, nahulog ang katawan ko sa Continent Zone. Kahit na ang aking kaluluwa ay nawasak at hindi ako maipanganak na muli mula sa isang patak ng dugo, bilang isang God Lord, maaari akong muling magkatawang tao sa pamamagitan ng isang origin seal. Nagsalita si Xin Huang na may komplikadong ekspresyon. Inasahan na ni Zhao Feng ang ganitong uri ng paliwanag. Ang tanging bagay na hindi niya inaasahan ay, sa kanyang huling buhay, si Xin Huang ay talagang isa sa pinakamalakas na miyembro ng Giant God Race, isang God Lord. Dahil doon, nang dumating si Xin Huang sa Ancient Desolate Realm of Gods at manahin ang posisyon ng Hall Master, walang tumutol. Bakit ka nagbigay sa akin ng isang bagay na kasing halaga ng Ancient God Seal? Binigay ni Zhao Feng ang isa sa mga tanong sa kanyang isipan. Ang Ancient God Seal ay orihinal na isang pinakamataas na kalidad na divine artifact at tila mayroon pa ring iba pang mga sikreto, ngunit, pabalik sa Continent Zone, si Xin Huang ay nagbigay ng isang mahalagang bagay kay Zhao Feng. Nahirapan siyang paniwalaan ito. Nang minana ko ang dugo at katawan ng aking nakaraang buhay, napansin ng Ancient Soul Hall ang aking pag-iral. Hinulaan ko na ang isang True God ay bababa sa Continent Zone, na magdadala ng isang mapanirang bagyo. Kaya, kinuha ko ang bawat bagay na pag-aari ko sa aking huling buhay at ginawa itong mga pamana, kung saan lahat kayo ay maaaring magmana. Ito ay para mabayaran ka ngunit para din madagdagan ang iyong lakas upang makayanan mo ang paparating na krisis. Tungkol sa Ancient God Seal, kinuha mo ito pagkatapos na makapasa sa pagsubok. Tumawa si Xin Huang. Hindi niya sinadyang ibigay ang Ancient God Seal kay Zhao Feng. Sa halip, nakuha ito ni Zhao Feng gamit ang kanyang sariling kakayahan. Bukod pa rito, matapos manahin ang lakas ng kanyang nakaraang buhay at makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods, alam ni Xin Huang na siya ay hahabulin at hahabulin ng Ancient Soul Hall. Napakahalaga ng Ancient God Seal na hindi ito maaaring paigang mahulog sa mga kamay ng Ancient Soul Hall. Dahil dito, nagpasya siyang ibigay ito sa ibang tao para protektahan ito. Ngunit ang pagprotekta sa Ancient God Seal ay mapanganib din. Ang isang normal na tao ay hindi kayang gawin ito. Gusto mo bang malaman ang sikreto ng Ancient God Seal? Biglang tanong ni Xin Huang. Natigilan si Zhao Feng. Natural na alam niya na ang sikreto ng Ancient God Seal ay malamang na napakahalaga, ngunit tila hindi nilayon ni Xin Huang na itago ang sikretong ito kay Zhao Feng. Kung tutuusin, malaki ang naitulong mo sa akin at maituturing na kalahating may-ari ng Ancient God Seal. Nararapat lang na malaman mo ang tungkol dito. Naghanda si Xin Huang na ibunyag ang sikreto. Ngunit sa sandaling ito, isang napakabigat at mapang-ipang enerhiya ang bumaba sa palasyo. Kailangang mapagtanto ng isa na, nang pumasok si Zhao Feng sa palasyong ito, isang defensive array ang itinayo sa paligid nito. Sa kabila nito, ganap na binaliwala ng lakas ng mahiwagang ekspertong iyon ang defensive array. Ang enerhiyang ito ay kasing bigat ng isang bundok, at kahit sa pamamagitan ng hanay, ginawa nitong hindi makagalaw si Zhao Feng. Pakiramdam niya ay isa siyang hamak na langgam, ang kanyang buhay ay nasa kamay ng iba. Minsan na niyang naranasan ang ganitong sensasyon. God Lord. Si Zhao Feng ay naalarma sa isip. Matapos maranasan ang kapangyarihan ng God Lord Heavenly Solitude, natukoy niya ang paglilinang ng taong ito sa pamamagitan ng kanilang enerhiya. Huang, plano mong ibunyag ang sikreto ng Giant God Race sa isang tagalabas. Isang matanda at marangal na boses ang umalangaw-ngaw sa buong palasyo.